Sa ganitong paraan, tuluyan ng lalamunin ng Pilipinas, ang Mongolia. Ito ang bumabagabag sa isip ni Bat Erdene. Ang mga karatula sa wikang Filipino na nagkalat sa buong Ulaan Baatar. Ang tunog ng OPM na umaalingaw-ngaw sa mga lansangan. Ang bansang ito, na dating nakatingin sa Russia, ay unti-unti nang nagiging pangalawang Pilipinas sa loob lamang ng 30 taon. Mahigit 40,000 na ang nag-aaral ng wikang Filipino at maging ang gobyerno ay hinihikayat pa ito isang di pangkaraniwang sitwasyon. Ito ay isang pananakop, isang kultural na kolonisasyon. Bulong niya sa sarili. Si Bat Erdene, ang pinakamatatag at pinakamatinding diplomat na anti-Pilipino sa Mongolian Foreign Ministry, ay nanginginig sa desperasyon. Ngunit ang pinakamatinding pagtataksil ay magmumula sa kanyang pinakamamahal na pamilya. Itay, magpapakasal ako sa isang Pilipino. Ang tunog ng pagguho ng kanyang paninindigan na pinrotektahan niya sa loob ng 34 na taon ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Dala ng galit at pagnanais na pigilan ang kasal, lumipad siya at lumapag sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila, ngunit ang naghihintay sa kanya roon ay hindi galit sa kinasusuklaman niyang Pilipinas, kundi isang di inaasahang katapusan na magpapaluha sa kanya ng higit pa sa buong buhay niya. Bakit napaiyak ang isang matigas na amang nagbebenta ng kanyang bansa? Ang tunay na kwento ay magsisimula na ngayon. Nagngingit-ngit sa galit ang diplomat ng Mongolia sa dami ng mga taga-Timog Silangang Asya na dumarating sa kanyang bansa. Ngayon, ang anak ng lalaking nagbebenta ng kanyang lahi ay nagsabing magpapakasal sa isang Pilipino at ito ang naging dahilan ng kanyang pagtangis. Noong 1990, matapos bumagsak ang sosyalismo, ang Mongolia ay isang bansang nawalan ng direksyon. Natapos ang panahon kung saan ang lahat ay nakatuon sa pag-aaral tungkol sa Russia. Ang bansang halos hindi pinapayagan ang pag-aaral ng banyagang wika ay nagtayo ng isang departamento ng wikang Filipino sa loob lamang ng isang taon. Ang desisyong ito, na walang sinumang pumansin noon, ay yayanig sa buong Mongolia pagkalipas ng 30 taon. Noong 2021, umabot sa 4,000 ang mga nag-major sa Filipino at pagsapit ng 2025, sumabog ang bilang ng mga mag-aaral sa 40,000. Opisyal na tinalakay ng Mongolian Ministry of Education ang panukalang gawing pangalawang banyagang wika ang Filipino upang matugunan ang Philippine Boom. Isang tahimik na revolusyon sa gitna ng kapatagan. Ngunit may isang taong higit na nag-aalala sa agos na ito. Ang Philippinization ay nagbabanta sa pagkakakilanlan ng Mongolia. Tulad ng Taiwan na unti-unting nilalamon ng Tsina, kailangan nating kumilos ngayon. Siya ang veteranong diplomat sa Mongolian Foreign Ministry, isang kilalang anti-Pilipino. Ngunit biglang sinabi ng kanyang anak na magpapakasal ito sa isang Pilipino. Sa araw na sumakay siya ng eroplano patungong Maynila upang pigilan ito, nagsimula ang isang pangyayari na yayanig sa kanyang 34 taong paninindigan. Ano nga ba ang nangyari sa kanya? Bago simulan ang kwento, mangyaring mag-subscribe at mag-like para sa aming produksyon. Maraming salamat sa lahat ng aming manonood na kasama namin. Hangad namin ang inyong kalusugan at kaligayahan hanggang sa katapusan ng taon. Kung sinusuportahan ninyo ang Pilipinas, mangyaring mag-iwan ng komento ng mabuhay ang Pilipinas. Magandang araw. Ako si Bat Erdene, isang veteranong diplomat na nagtrabaho sa Mongolian Foreign Ministry sa loob ng 30 taon. Ang pangalan ko sa wikang Mongol ay nangangahulugang hiyas ng bayani. Sabi ng aking ina, ibinigay niya sa akin ang pangalang ito na may kahulugang maging isang mapagmataas na anak ng Mongolia. Buong buhay kong sinikap na mabuhay ayon sa pangalang iyon. Bilang isang inapo ni Genghis Khan, naniniwala ako na misyon kong protektahan ang dignidad ng Mongolia. Ngunit nitong mga nakaraang araw, kailangan kong pigilan ang aking galit tuwing papasok sa trabaho. Sa maikling distansya mula sa mapayapang Sukbaatar Square patungo sa Foreign Ministry, nasasaksihan ko ang mga tanawin na sumisira sa aking pananampalataya. Isang coffee shop na may karatulang kapihan. Isang kainan na may matingkad na pangalang Manila Chicken Inasal. Isang pulang neon sign na nagsasabing Pinoy Beauty Salon. At mayroon pang isang lugar na tinatawag na Boracay Spa. Hindi ko na alam kung nasa Ulaan Baatar pa ba ako o napadpad sa isang distrito sa Maynila
Ang pinakanakagigimbal ay ang tradisyonal na Mongolian tea house sa kanto na dinadaanan ko sa loob ng 30 taon. Ang lugar na iyon, na may magandang pangalang Mongol na amoy ng kapatagan, kung saan ako paminsan-minsan ay humihinto para uminom ng tradisyonal na suutey chai. Isang araw, pagdaan ko, nagbago na ang karatula. Cebu Cafe. Natigilan ako at tinitigan ang karatula. Para akong may narinig na nabasag sa loob ng aking dibdib. Kumaway sa akin ang matandang may-ari nang mapansin niya ako, ngunit nagpatuloy lang ako sa paglakad. Hindi ko kayang pumasok. Sa tuwing naglalakad ako sa Ulaan Baatar, pakiramdam ko ay unti-unting nawawala ang aking sariling bayan. Ang wikang Filipino ay sinasapawan ang wikang Mongol. Ang OPM ay pinapalitan ang tradisyonal na musikang Mongol. Ang mga kabataang nahuhumaling sa mga teleserye ay sumasayaw sa mga sayaw ng mga Pinoy idol sa kalye. Isang araw, sa hintayan ng bus sa tapat ng Foreign Ministry, nasaksihan ko ang isang nakagigimbal na eksena. Dalawang high school student na nakauniporme ang nag-uusap sa wikang Filipino. Bes, nag-chat si crush kagabi. Kinikilig ako. Mga dalagitang Mongol na nag-uusap sa Filipino. Sa sandaling iyon, hindi ko napigilan ang sarili ko. Lumapit ako at nagtanong, "Mga ineng, bakit hindi kayo nagsasalita ng Mongol?" Nagulat ang dalawang dalagita at napatingin sa akin. Ay, pasensya na po. Nakasanayan lang po. Nakasanayan? Ang dapat masanay ay ang pagsasalita ng Mongol. Paano kung ang pagsasalita ng banyagang wika ang maging kaugalian ninyo? Yumuko ang mga dalagita at nagmamadaling umalis. Napabuntong hininga ako habang pinagmamasdan sila. Ito na nga ang kinatatakutan kong Filipinization. Pagdating ko sa Foreign Ministry, isang mas malaking pagkabigla ang naghihintay. May kagyat na pagpupulong mula sa Ministry of Education and Culture. Pagpasok ko sa conference room, marami ng opisyal mula sa iba't ibang ahensya ang naroon. Nagsimula ang presentasyon ng Vice-Ministro ng Edukasyon. Mga kasama, ang tatalakayin natin ngayon ay ang komprehensibong reforma ng sistema ng edukasyon sa Mongolia. Ito ay direktang hiling mula sa tanggapan ng Pangulo. Sa screen, lumitaw ang mga larawan ng mga paaralan sa Pilipinas. Malinis na silid-aralan, makabagong kagamitang pang-computer, isang sistematikong paraan ng pagtuturo. Ang panukala ay i-benchmark ang sistema ng edukasyon ng Pilipinas upang gawing moderno ang ating edukasyon. Marami ng bansa sa Asia ang matagumpay na nagpatupad ng modelong Pilipino. Tumayo ako bigla. Hindi katanggap-tanggap. Natahimik ang buong silid. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Mayroon tayong daan-daang taong tradisyon sa edukasyon, ang karunungan ng mga nomad, ang pakikipag-ugnayan sa kalikasan, ang diwa ng komunidad. Hindi ba't iyan ang puso ng ating edukasyon? Kalmadong sumagot ang Bise-Ministro. Kasama, mahalaga ang tradisyon, ngunit kailangan nating harapin ang katotohanan. 60% ng ating mga kabataan ngayon ay nais mag-aral sa Pilipinas. Ang Filipino ang nangungunang pinipili bilang pangalawang banyagang wika. Nagsimula na ang pagbabago. At iyan mismo ang problema. Bakit kailangang sa Pilipinas lang tumingin ang ating mga kabataan? Bakit hindi natin paunlarin ang sarili nating mga unibersidad? At sa halip ay kinokopya natin ang sistema ng ibang bansa. Inakbayan ako ng aking superior. But Erdene, kumalma ka. Pareho lang tayo ng pagmamahal sa Mongolia. Kung mahal natin ang Mongolia, dapat nating protektahan muna ang ating pagkakakilanlan. Umalis ako sa conference room. Habang naglalakad sa pasilyo, mahigpit kong kinuyom ang aking mga kamao. Mali ito. Hinding-hindi tama. Sa sandaling gayahin natin ang Pilipinas, mawawala ang Mongolia. Pagbalik ko sa opisina, nakatayo sa labas ng pinto ang pamangkin kong si Tulga, isang 23 taong gulang na intern sa diplomacy. Ako ang tumulong sa kanya para makapasok sa ministeryo. "Tito, may oras po ba kayo?" "Bakit?" Maingat na inilabas ni Tulga ang isang sobre. "Nais ko po sanang mag-apply para sa scholarship program ng gobyerno ng Pilipinas. Sa kursong International Relations sa Universidad ng Pilipinas." Hindi ko tinanggap ang sobre. Nagtapos ka na sa National University of Mongolia na may matataas na karangalan. Bakit kailangan mo pang pumunta sa Pilipinas? "Tito, iba na po ang ika.
21. Ang kaalaman sa Filipino at internasyonal na karanasan ay mga kasangkapan para sa aking kinabukasan. Hindi ko po tinatalikuran ang Mongolia, gusto ko lang makita ang mas malawak na mundo. Kasangkapan. Ang wika ay hindi kasangkapan. Lumakas ang boses ko. Ang wika ay pagkakakilanlan. Ito ay kultura. Sa sandaling matuto ka ng Filipino, unti-unting mawawala ang pagka-Mongol sa iyo. Nanigas ang ekspresyon ni Tulga. Tito, hindi po ba iyan isang pagkiling? Perpekto po ang aking pagsasalita ng Mongol, marunong din ako ng Ingles. Nais ko lang pong matuto pa ng Filipino. Ano po ang masama sa pagiging multilingual? Hindi ko sinasabing masama, Tulga, pero hindi mo naiintindihan. Hindi mo alam kung gaano kabilis tayong nilalamon ng Filipinization. Nakarating na po ba kayo sa Pilipinas, Tito? Natigilan ako sa tanong niya. Dahil hindi pa. Kahit minsan, ay hindi pa ako nakapunta roon. Hindi ko kailangang pumunta. Sapat na ang makita ang mga lansangan ng Ulaan Baatar. Umiling si Tulga na may pagkadismaya. Tito, hindi po gawain ng isang diplomat ang humusga ng hindi personal na nakikita. Lagi niyo pong sinasabi na ang katotohanan ay nasa lugar mismo. Iniwan niya ako matapos sabihin iyon. Napaupo ako sa aking desk at napasabunot. Parang nayayanig ang aking paninindigan. Ako ba ang mali? Hindi. Tama ako. Ang pagprotekta sa pagkakakilanlan ng Mongolia, ang pinakamahalaga. Nang gabing iyon, mabigat ang aking mga hakbang pauwi. Ang mga karatulang Filipino sa mga lansangan ay parang tumutusok sa aking mga mata. Pinay Cosmetics, Manila Fashion, Makati Beauty. Nasaan na ang Mongolia sa kalye na ito? Pagbukas ko ng pinto, naghahanda ng hapunan ang asawa kong si Tuya. 30 taon na kaming magkasama, at sa isang tingin lang sa aking mukha, alam na niya ang aking nararamdaman. Mahal, nakipag-away ka na naman ba sa meeting? Hindi ako nakipag-away. Nagpahayag ako ng isang makatarungang paninindigan. May isang katawa-tawang panukala na gawing Pilipino ang ating edukasyon. Sana naman ay mas malumanay ang pagkakasabi mo. Paano kung tumaas ang presyon ng dugo mo? Umupo ako sa sofa at niluwagan ang aking kurbata. Wala ang anak kong si Erdene, isang 27, taong gulang na nagtatrabaho sa isang international NGO sa Ulaan Baatar. Nasa kwarto si Erdene. May sasabihin daw siya sa iyo. Sakto, bumukas ang pinto ng kwarto ni Erdene. Mas formal ang kanyang kasuotan. Mukhang may seryosong sasabihin. Itay, maupo po muna kayo. May gusto po akong sabihin. Dahil sa seryosong mukha ng aking anak, kinabahan ako. Ano iyon? Umupo si Erdene sa tapat ko. Huminga siya ng malalim bago magsalita. Itay, magpapakasal na po ako. Sa isang iglap, bumilis ang tibok ng puso ko. Masayang balita ang pag-aasawa ng isang anak. Oh, talaga? Kanino? Kilala ko ba? Hindi niyo po siya kilala, Itay. Ang pangalan niya po ay Miguel Reyes. Nang marinig ko ang pangalang iyon, may naramdaman akong mali. Pangalang Pilipino. Sandali. Miguel Reyes? Pilipino ba siya? Tumango si Erdene. Opo, isa po siyang Pilipino. Nagtatrabaho po siya sa isang kumpanyang Pilipino dito sa Ulaan Baatar. 3 taon na po kami. Ang hawak kong tasa ng tsaa ay nahulog sa sahig. Ang tunog ng pagkabiyak nito ay umalingaw-ngaw sa sala. Ano? Itay, mabuti po siyang tao. Mahal na mahal niya po ako. Hindi pwede. Tumayo ako. Hinding-hindi pwede. Isang Pilipino? Nataranta si Tuya at lumabas mula sa kusina. Mahal, anong nangyayari sa'yo? Kumalma ka. Kumalma? Magpapakasal ang anak ko sa isang Pilipino. Paano ako kakalma? Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Erdin. Itay, bakit po ganyan ang galit niyo sa mga Pilipino? May ginawa po bang masama si Miguel? Hindi sa may ginawa siyang masama, Erdene. Hindi mo naiintindihan kung paano binabago ng Pilipinas ang ating Mongolia ngayon. Itay, ano pong kinalaman noon kay Miguel? Mahal ko po ang isang tao, hindi ang isang bansa. Nagpabalik-balik ako sa sala. Kinakamot ang aking ulo. Sa gitna ng Filipinization ng buong bansa,
Maging ang anak ko ay sa isang Pilipino pa ikakasal. Sobra na ito. 3 taon na kayo. At ni minsan hindi mo sinabi sa akin? Gusto ko po sanang sabihin. Pero alam ko pong, sa tuwing nababanggit ang Pilipinas, kumukunot ang noo nyo. Paano ko po sasabihin? Natural lang. Buong bansa ay nagiging Pilipino. Tapos, pati anak ko sa isang lalaking Pilipino pa. Itay, hindi po ako isang bagay. Anong ibig sabihin ng sa isang lalaking Pilipino? Magpapakasal po ako sa taong mahal ko. Ngayon ko lang nakitang sumigaw si Erdene. Ang mahinhin kong anak. Pumagitna si Tuya. Tama na yan. Erdene, pumasok ka sa kwarto mo. Kakausapin ko ang itay mo. Pumasok si Erdene sa kanyang kwarto habang umiiyak. Narinig ko ang malakas na pagsara ng pinto. Napaupo ako sa sofa. Ano ba to? Umupo si Tuya sa tabi ko at hinawakan ang aking kamay. Mahal, mag-usap tayo ng mahinahon. Hindi ba magandang bagay na may nagugustuhan ng anak natin? Magandang bagay? Pero Pilipino, sa gitna ng Filipinization ng bansa, pati ba naman siya? Mahal, ang bansa ba ang pinag-uusapan natin o ang anak natin? Natigilan ako sa tanong niya. Nagpatuloy si Tuya. Alam kong ayaw mo sa Pilipinas. Pero mas mahalaga ba yan kaysa sa kaligayahan ng anak natin? 3 taon na niyang kasama ang lalaking iyon. Hindi ba't mas makatarungan kung kikilalanin mo muna siya bago ka humusga? Ayoko. Ayokong makipagkita sa kanya. Bakit? Dahil baka magbago ang isip ko nang marinig ko ang sarili kong sinabi iyon na pagtanto ko. Ang kinatatakutan ko ay hindi kung masamang tao ang Pilipinong iyon. Ang kinatatakutan ko ay paano kung mabuti siyang tao. Dahil kung ganoon, lahat ng aking pinaniniwalaan ay guguho. Kinabukasan, maaga akong umalis ng bahay para hindi kami magkita ni Erdene. Papunta sa opisina, mas maraming karatulang Filipino ang napansin ko. Lahat ito ay kasalanan ng Pilipinas. Nilalamon nila tayo. Ngunit sa isang sulok ng aking isipan, may ibang boses akong naririnig. Kasalanan nga ba ng Pilipinas? O takot ka lang sa pagbabago? 1 linggo kaming hindi nag-usap ng maayos ni Erdene. Iniiwasan niya rin ako. Ang bigat ng hangin sa loob ng bahay. Isang gabi, habang sabay-sabay kaming kumakain, nagsalita si Tuya. Hindi pwedeng ganito. Kailangan nating mag-usap. Maingat na nagsalita si Erdene. Itay, gusto ko po sanang sa Pilipinas kami magpakasal ni Miguel. Nandoon po kasi ang buong pamilya niya. Ibinaba ko ang aking kutsara. Sa Pilipinas? Seryoso ka ba? Opo, itay. At may hihilingin po ako sa inyo. Minsan lang po. Pumunta kayo sa Pilipinas. Tingnan niyo po ng personal at saka kayo humusga. Kung tutol pa rin po kayo. Pagkatapos noon, nanginginig ang boses ni Erdene. Ako na po ang susuko. Sa sandaling iyon, nakita ko ang mga luhang namumuo sa mata ng aking anak. Ang makita siyang umiiyak dahil sa katigasan ng aking ulo ay parang dinudurog ang puso ko. Hinawakan ni Tuya ng mahigpit ang aking kamay. Mahal, hanggang dyan na ang sinasabi ng anak natin. Subukan mo kayang pumunta, minsan lang. Bilang isang diplomat, nalibot mo na ang buong mundo. Nakapagtataka na ang Pilipinas lang ang hindi mo pa napupuntahan. Nag-isip ako. Naglalaban ang 2 boses sa loob ko. Huwag kang pumunta. Mayayanig ang paninindigan mo. Ngunit, hindi ba't mas mahalaga ang kaligayahan ng anak mo? Sa wakas, nagsalita ako. Sige, pupunta ako. Pero may kondisyon. Opo, itay? Kapag nakita ko na ang lalaking iyon at ang bansang Pilipinas ay hindi nababagay sa anak ko, walang kasalang magaganap. Hinawakan ni Erdene ang kamay ko. Salamat po, itay. Hindi po kayo magsisisi. Ngunit iba ang nasa isip ko. Sa pagkakataong ito, ipapakita ko kung gaano kababaw at huwad ang bansang iyon. At magigising din ang anak ko sa katotohanan. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama at nakatitig sa kisame. Pilipinas. Ang bansang hindi ko inakalang pupuntahan ko. Ang bansang buong buhay kong binatikos. Hindi ko akalaing darating ang araw na ito. Sige, pupunta ako. At ipapakita ko ng malinaw
kung gaano kapanganib ang Filipinization, ngunit sa isang sulok ng aking dibdib, may kakaibang kaba. Pag-aalala ba ito? O pananabik? Sa sandaling iyon, hindi ko rin matukoy ang sarili kong damdamin. Ilang linggo ang lumipas at nakatayo na ako sa Chinggis Khan International Airport sa Ulaan, Batar. Kasama ang asawa kong si Tuya, naghihintay kami sa eroplanong patungong Maynila. Sa duty-free shop ng Paliparan, ang pinakamalaking stall ay para sa mga produktong pampaganda mula sa Pilipinas. Pati ba naman dito? Pilipinas? Pagpasok sa eroplano, mahigpit kong hinawakan ang aking bag. Nasa loob nito ang mga inihanda ko. Isang tradisyonal, nakasuotang Mongol, isang libro tungkol sa kasaysayan ng Mongolia, at ang determinasyong protektahan ang aking paninindigan. Sa biyaheng ito, ipapakita ko sa aking anak kung gaano kami kaiba sa Pilipinas. Matapos ang 4 na oras na biyahe, lumapag kami sa Ninoy Aquino International Airport. Mula sa pagbaba sa eroplano, naging matalas ang aking mga mata. Susuriin ko ng kritikal ang lahat ng bagay sa Pilipinas. Tingnan natin kung kasing galing nga ng sabi-sabi. Ngunit ang unang sorpresa ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan ko. Ang daan papunta sa immigration ay napakalinis at organisado. Ang mga signages ay may salin din sa wikang Mongol. Pati Mongol? Imposibleng para sa amin ito. Pagdating sa immigration, tiningnan ko ang aking relo. Sa Mongolia, umaabot ng 1 oras ang proseso. Ganoon din siguro dito. Ngunit nagkamali ako. Sa e-gate, itinapat ko ang aking passport, isang kamera ang nag-scan sa aking mukha, at sa loob lamang ng 30 segundo, lumabas ang mensaheng Welcome to the Philippines. Ang opisyal sa counter ay ngumiti ng magiliw at nagsabita, "Maligayang pagdating po. Enjoy your trip." Sinabi niya ito sa wikang Mongol. Napatingin ako sa kanya. "Marunong ka ng Mongol?" "Natutunan ko lang po ang ilang basic greetings." Marami po kasing dumarating mula sa Mongolia. Tila taos puso ang kanyang ngiti. Tumango na lang ako at lumabas. Tiningnan ko ulit ang relo ko. Mula pagbaba ng eroplano hanggang matapos ang immigration, eksaktong 10 minuto lang. 10 minuto? Posible ba ito? Hinawakan ni Tuya ang braso ko. "Mahal, ang bilis naman. Ang galing ng teknolohiya nila." Hindi ako sumagot. Ayokong aminin. Paliparan lang to. Natural na maganda ang sistema. Sa pagkuha ng bagahe, nagpatuloy ang sorpresa. Isang service robot ang huminto sa harap namin. "Hello po. Saan po ang punta ninyo?" "I can help you." Inulit ng robot ang tanong sa Filipino, Ingles, Chinese, at maging sa Mongol. Maging sa Mongol, "Mahal, tingnan mo." Robot ang nag-aasikaso. Sabi ni Tuya. "Oo nga," maikli kong sagot. Maging ang pagkuha ng bagahe ay sistematiko. Sa loob ng 5 minuto, nakuha na namin ang aming mga gamit. Paglabas namin ng airport, naghihintay na ang anak kong si Erdene at ang lalaking iyon, si Miguel Reyes, ang Pilipinong gustong pakasalan ng anak ko. Matangkad, malinis tingnan. Nang makita kami, yumuko siya ng bahagya at nagmano sa amin. "Magandang gabi po, Itay." "Magandang gabi po, Inay. Ako po si Miguel Reyes. Salamat po sa pagdating." Magalang ang kanyang pagbati, ngunit malamig ang tugon ko. "Ah, Itay. Si Miguel po ang sumundo sa atin. Ihahatid niya po tayo sa hotel." Sabi ni Erdene na tila binabasa ang aking reaksyon. Kinuha ni Miguel ang aming mga bagahe at isinakay sa kanyang sasakyan. Isang modernong sedan, malinis at komportable sa loob. "Itay, Inay, relax lang po kayo. 1 oras po ang biyahe. Sabihin niyo lang po kung naiinitan o nilalamig kayo." Habang bumibiyahe, tanaw ko sa bintana ang skyway. Maayos na kalsada, mga sasakyang sumusunod sa batas trapiko, at mga modernong gusali. Maaaring maunlad nga, pero umiling ako. Panlabas lang ito. "Itay, unang beses niyo po ba sa Pilipinas? Kung may tanong po kayo, wag po kayong mahiyang magtanong." Sabi ni Miguel habang nakatingin sa salamin. "Wala,
Maikli at malamig kong sagot. Pagdating sa hotel sa Bonifacio Global City, muli akong namangha. Modernong gusali, makinang na lobby, at magagalang na empleyado. Mabilis din ang check-in. Pagbukas namin ng pinto ng kwarto, napabulala si Tuya. Wow! Ang linis at ang lawak. Malaking kama, malinis na banyo, at tanawin ng city lights. Sa mesa, may isang basket ng prutas na may kasamang card. Welcome, Mr. and Mrs. Bat Erdene. From Miguel Reyes. Bat Erdene. Welcome, Miguel Reyes. Mahal. Ang thoughtful naman ni Miguel, sabi ni Tuya. Oo nga, sagot ko. Pero sa loob-loob ko, bahagya ng nayanig ang aking paninindigan. Ang naiya, 10 minuto. Malinis na kalsada, sistematikong proseso. Hindi ito ang Pilipinas na nasa isip ko. Hindi. Panlabas lang ito. Ang tunay na anyo ay iba. Kinabukasan, tumawag si Erdene. Itay, mamayang gabi, makikilala natin ang mga magulang ni Miguel. Isang formal na pamamanhikan. Sige. Maikli kong sagot. Sa araw na iyon, ipinasyal kami ni Miguel at Erdene sa Maynila. Intramuros, Quiapo Church at Bonifacio High Street mga lugar na nagpapakita ng tradisyon at modernidad ng Pilipinas. Habang naglalakad sa Intramuros, naisip ko, pinapahalagahan din pala nila ang kanilang tradisyon. 6:00 ng gabi, dumating kami sa isang upscale na Filipino restaurant sa BGC. Sinalubong kami ng isang mag-asawa, ang mga magulang ni Miguel. Si G. Hero Reyes, isang lalaking nasa 60s, at Geneng. Celia Reyes, isang eleganteng babae. Agad silang ngumiti at bumati ng magiliw. Welcome po sa Pilipinas. Kami po ang mga magulang ni Miguel. Matagal na po namin kayong gustong makilala. Nagulat ako sa kanilang init. Hindi ito pilit. Sa Mongolia, formal ang mga ganitong pagtatagpo. Umupo kami sa isang pribadong silid. Si G. Reyes ang unang nagsalita. Sir, ako po si Hero Reyes. Nagpapatakbo po ako ng isang maliit na trading company, Bat Erdene. Nagtatrabaho ako sa Foreign Ministry ng Mongolia. Isang diplomat po pala. Isang karangalan. Naglilingkod po kayo sa inyong bayan. Ramdam ko ang sinserong paggalang sa kanyang boses. Naging awkward para sa akin. Bakit sila ganito kabait? May hidden agenda ba? Si Jineng. Celia naman ang nagsalita. Ma'am Tuya, narinig ko po na napakaganda raw ng Mongolia. Ang malawak na kapatagan at bughaw na kalangitan. Pangarap ko pong makapunta roon. Oo, napakaganda ng kalikasan sa amin. Welcome kayo anumang oras. Masayang sagot ni Tuya. At higit sa lahat, hinahangaan ko po ang kultura ng pamilya sa Mongolia. Nabalitaan ko pong napakalapit pa rin ang ugnayan ng mga pamilya roon. Hindi tulad dito sa amin na nagiging nuclear family na. Natigilan ako. Pinag-aralan nila ang aming kultura. Nagpatuloy si G. Reyes. Sa katunayan po, marami kaming sinaliksik tungkol sa Mongolia. Ang kasaysayan ni Genghis Khan, ang kultura ng mga nomad, ang tradisyonal na musika. Isang maipagmamalaking kasaysayan. Si Miguel nga po ay nag-aaral na ng wikang Mongol para mas makilala ang pamilya ni Erdene. Napatingin ako kay Miguel. Nahihiya siyang ngumiti at sinabi sa wikang Mongol. Sa inbay na uu. Aav ee? Kamusta po kayo itay, inay? Hindi perpekto ang kanyang bigkas, ngunit malinaw na Mongol iyon. Natahimik ako. Isang Pilipino na bumati sa akin sa aking wika. Itay. 3 buwan na po siyang nag-aaral ng Mongol. Gusto niya raw po kayong makausap sa ating wika, sabi ni Erdene, puno ng pagmamalaki. Nagsimula na ang hapunan, isang piging ng mga putahing Pilipino. Kare-kare, sinigang, lechon. Maingat na nagtanong si Gineng. Celia, Sir, sana po ay magustuhan ninyo ang pagkain. Alam po naming malayo ito sa panlasa ng mga taga-Mongolia. Okay lang, maikli kong sagot, kahit na sa totoo lang, masarap ang pagkain. Sir, sabi ni G. Reyes. Magiging tapat po ako.
Noong una, nag-alala rin po kami. Nag-alala. Sa international marriage, iba ang kultura, iba ang wika. Nag-alala kami kung kakayanin ng anak namin. Ngunit nang makilala namin si Erdene, nagbago ang aming isip. Ginawa niyang mas mabuting tao ang aming anak. Naging mas mature at responsable si Miguel simula nang makilala niya si Erdene. Bilang magulang, wala na kaming mahihiling pa. Sabi ni Gang. Celia, na may namumuong luha sa kanyang mga mata, ramdam ko ang kanilang katapatan. Ibinaba ko ang aking mga kubyertos. Ako rin, magiging tapat. Tutol ako sa kasal na ito. Natigilan ang lahat. Hindi ko gusto ang Pilipinas. Dahil unti-unti nang nagiging Filipino ang Mongolia, ang mga karatula, pagkain, musika, natatakot akong mawala ang aming pagkakakilanlan. Kaya nang sabihin ng anak ko na magpapakasal siya sa isang Pilipino, hindi ko matanggap. Naiintindihan po namin, sir. Mahinahong sabi ni G. Reyes. Kung ako man po ang nasa kalagayan ninyo, mag-aalala rin ako. At naiintindihan ko po ang inyong pangamba tungkol sa kultura. Pero sir, dagdag ni Geengeng, Celia, gusto po naming respetuhin ang kultura ni Erden. Gusto naming matutunan at intindihin ang kulturang Mongol dahil iyon po ang paraan para maging isang tunay na pamilya. Hindi ako makasagot. Ibang-iba ito sa inaasahan ko. Akala ko ipipilit nila ang kanilang kultura, ngunit sinasabi nilang gusto nilang matuto at rumespeto. Pagkatapos ng hapunan, muling yumuko ang mag-asawang Reyes. Isang karangalan po na makilala kayo. Sana po ay maging isang mabuting pamilya tayo. Habang pabalik sa hotel, tahimik lang ako. Mahal, mukhang mababait na tao ang mga magulang ni Miguel, bulong ni Tuya. Oo nga, sagot ko. Pero ito na ba lahat? Huwag munang humusga. Kinabukasan, ipinasyal kami ni Miguel sa totoong Maynila. Subukan po nating mag-MRT, sabi niya, para po makita ninyo ang pang-araw-araw na buhay ng mga taga-Maynila. Pumasok kami sa isang istasyon. Malinis at moderno. May escalator at elevator para sa mga may kapansanan at matatanda. Ang pagpasok sa platform ay gamit ang beep card. Sa platform, kahit maraming tao, maayos silang nakapila. May mga upuang nakalaan para sa mga senior citizen, buntis, at PWDs. At walang umuupo roon kahit bakante. Pagdating ng tren, hinintay muna nilang makababa ang mga pasahero bago sila sumakay. Sa loob, tahimik ang mga tao. May isang matandang lalaki na sumakay at agad na tumayo ang isang binata para ibigay ang kanyang upuan. Dito na po kayo, Lolo. 1990-1994. Ang paggalang sa nakatatanda ay buhay pa rin pala dito. Para sa tanghalian, dinala kami ni Miguel sa isang simpleng kainan, hindi sa isang mamahaling restaurant. Isang lugar na dinarayo ng mga ordinaryong empleyado at estudyante. Umorder kami ng beef pares. Napakasarap. Kumusta po ang pagkain? Balik po kayo ha? Sabi ng may-ari na may ngiti. Nang hapon na iyon, bigla akong nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Itay, dalhin na po natin kayo sa ospital, sabi ni Miguel. Dinala niya kami sa isang modernong pribadong ospital. Malinis ang lobby, mabilis ang proseso. Sa loob ng 30 minuto, nasa loob na ako ng kwarto ng doktor. Mukhang digestive issue lang po ito dahil sa pagbabago ng pagkain. Magrereseta po ako ng gamot, sabi ng doktor sa Ingles. Maging ang pagkuha ng gamot sa parmasya ay mabilis at maayos. Ang sistema ng kanilang healthcare ay napakahusay. Sa Mongolia, aabuti ng buong araw ang pagpunta sa ospital. Nang papalubog na ang araw, dinala kami ni Miguel sa Baywalk sa Roxas Boulevard. Maraming tao nagjo-jogging, mga mag-asawang naglalakad, mga pamilyang nakaupo sa bench. Payapa silang nag-enjoy sa paglubog ng araw sa Manila Bay. Mahal, ang ganda pala dito. Ang kalmado ng mga tao, sabi ni Tuya. Pauwi sa hotel, napaisip ako. Ang maayos na tren, malinis na kalye, mahusay na sistema ng kalusugan, payapang parke. At higit sa lahat, ang mga tao nagbibigayan, sumusunod sa rules, ibang-iba sa inaasahan ko. Sa ika-4 na araw, bigla akong nakaramdam ng pagkahilo,
habang naglalakad kami sa isang abalang kalye sa BGC. Dahil sa pagod, stress, at hindi naaalaga ang diabetes, biglang bumagsak ang aking blood sugar. Mahal, ayos ka lang? Malayo kong narinig ang boses ni Tuya. Naging malabo ang aking paningin at nawalan ng lakas ang aking mga binti. Nawalan ako ng balanse. Ngunit bago ako bumagsak, may sumalo sa aking braso. Isang binatang Pilipino. Kuya, okay lang po kayo? Inalalayan niya ako papunta sa isang bench. Tulong! May nahimatay! Nandegrest! Bandegrest! Mabilis na naglapitan ang mga tao. Isang babae ang tumakbo sa 7-Eleven. Sandali! Bibili ako ng candy! Isang lalaki ang tumawag ng ambulansya. Dito po! May dayuhang bumagsak! Isang security guard ang lumapit at nagbigay ng tubig. Sir, inumin niyo po ito. Ang binatang unang tumulong sa akin ay lumuhod at tiningnan ako sa mata. Kuya, anong nararamdaman niyo? Hypoglycemia. Mahina akong sabi. Ito po, kumain po kayo ng candy, dahan-dahan lang po. Dumating ang ambulansya sa loob ng 5 minuto. Habang isinasakay ako, napatingin ako sa mga taong tumulong sa akin. Pero, bakit niyo ako tinutulungan? Hindi niyo naman ako kilala. Ngumiti ang binata. Natural lang po yun, di ba? Kapag may nangangailangan ng tulong, tutulungan natin. Yan po ang bayanihan. Dalaman di ba lang tulungan to anihan? Tutulungan natin, tumango ang mga taong nakapaligid, magpagaling po kayo. Sa loob ng ambulansya, hindi ko napigilan ang aking mga luha, ang init ng kanilang puso. Sa ospital, sinabi ng doktor na okay na ako. Pagod at stress lang daw. Habang nakahiga at may dextrose, pumasok ang binatang tumulong sa akin. Kuya, okay na po kayo? Nag-alala po kami. Bakit ka pa nandito? Hindi mo naman ako kaano-ano. Ngumiti siya. Narinig ko po kasing taga Mongolia kayo. Baka po mag-alala ang pamilya niyo kung mag-isa lang kayo. Gusto ko lang pong siguraduhin na okay na kayo. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit. Salamat. Maraming salamat. Nang gabing iyon sa ospital, napagtanto ko, ang diwa ng komunidad na lagi kong ipinagmamalaki sa Mongolia, ang pagmamalasakit sa kapwa, narito mismo sa Pilipinas. Ang Filipinization na kinatatakutan ko ay hindi pala tungkol sa pananakop. Ito ay tungkol sa isang kulturang may puso. At sa harap ng pusong iyon, gumuho ang lahat ng aking pader. 2 araw bago ang kasal, habang nakatingin sa labas ng bintana ng hotel, alam kong nagbago na ako. Hindi ako ang nagkamali, kundi ang aking pananaw. Sa huling hapunan bago ang kasal, nagsalita si G. Reyes. Sir, 1 linggo na po ninyong nakasama si Miguel. Kumusta po? Huminga ako ng malalim. Sa totoo lang, dumating ako dito na may galit. Tutol ako sa kasal na ito. Pero nagkamali ako. Ang Pilipinas ay hindi ang bansang nasa isip ko. Hindi ito bansang mapagpanggap o walang respeto sa ibang kultura. Nakita ko rito ang isang mahusay na sistema, maayos na lipunan, at higit sa lahat, ang mga taong may mabubuting puso. Tumingin ako kay Miguel. Miguel, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking anak. At pasensya na kung naging malamig ako sa iyo noong una. Tumayo si Miguel at yumuko. Naiintindihan ko po, itay. Kung ako po ang may anak, ganoon din po ang gagawin ko. Pangako po namin, sabi ni Gneng. Celia, aalagaan namin si Erdene na parang tunay na anak at rerespetuhin namin ang kulturang Mongol. Dahil pamilya na po tayo. Kinabukasan, araw na ng kasal. Isinuot ko ang barong Tagalog na inihanda para sa akin. Habang nakatingin sa salamin, ibang tao na ang nakita ko. Hindi na isang matigas na diplomat, kundi isang amang tunay na naghahangad ng kaligayahan para sa kanyang anak. Ang kasal ay ginanap sa isang magandang hardin. Isang fusion ng kulturang Mongol at Pilipino. Sa entrance, magkatabing nakawagayway ang bandila ng Mongolia at Pilipinas. Ang mga bisitang Pilipino ay nakasuot ng barong at Filipiniana. Ang mga bisitang Mongol ay nakasuot ng tradisyonal na dil. Tumugtog ang isang kaibigan ni Miguel ng kundiman sa gitara. Para po kay Erden,
3 buwan niya pong pinag-aralan yan, bulong ni Miguel. Nang ihatid ko si Erdene sa altar, ibinigay ko ang kanyang kamay kay Miguel. Sa sandaling iyon, hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Nagsalita si Miguel sa harap namin. Itay, inay, pangako po, aalagaan, mamahalin, at pasasayahin ko po si Erdene habang buhay. Rerespetuhin at pag-aaralan ko po ang tradisyon ng Mongolia. Pagbubuklurin ko po ang dalawang kultura. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Miguel, alagaan mo ang anak ko. Maging maligaya kayo. Sa reception, mayroong lechon at mayroon ding kushur, Mongolian, fried dumpling. Nagkakahalubilo ang mga bisita. Nagtatawanan, ang mga kaibigan ni Miguel ay sinusubukang matuto ng tradisyonal na sayaw ng Mongol. Ang mga kamag-anak ko naman ay kumakanta ng mga awiting Pilipino. Dito ko nakita, ang kultura ay hindi nagbabanggaan. Ito ay nagsasama-sama para bumuo ng isang mas magandang bagay. Sa paliparan, habang nagpapaalam, niyakap ako ng mahigpit ni Erdene. Mahal kita, Itay. Salamat po sa pagbubukas ng inyong puso, niyakap din ako ng mga magulang ni Miguel. Ito na po ang pangalawa ninyong tahanan. Bumalik po kayo. Sa eroplano, habang papalayo ang Maynila, sinulat ko ang huling entry sa aking talaarawan, huling araw ng aking biyahe sa Pilipinas. Nakita ko rito ang isang bagong mundo. Isang lipunang may kahusayan at puso. Isang kulturang may tradisyon at modernidad. Kinatakutan ko ang Filipinization, pero ngayon, alam ko na, hindi nila tayo gustong sakupin. Gusto nilang makipagtulungan, matuto, at mamuhay kasama natin. Ipinagmamalaki ko na ang pinili ng aking anak. Hindi ko tinalikuran ang aking pagkamonggol. Sa halip, natuto akong tumingin sa isang mas malawak na mundo. Ilang linggo pagkatapos, sa isang pagpupulong sa Foreign Ministry, muling tinalakay ang reforma sa edukasyon. Tumayo ako. Tutol ako na basta na lang kopyahin ang sistema ng Pilipinas. Ngunit tutol din ako na tuluyan itong tanggihan. Ano kung gayon ang iyong mungkahi? Iminumungkahi ko ang isang hybrid model. Pagsamahin natin ang karunungan ng ating nomadic culture sa kanilang kahusayan sa teknolohiya. Palakasin natin ang ating wika habang tinatanggap ang Filipino at Ingles. At tungkol sa mga karatulang Filipino sa Ulaan Baatar, dagdag ko, huwag nating alisin. Sa halip, magpanukala tayo ng isang proyekto kung saan ang mga karatula ay isusulat sa parehong Mongol at Filipino. Hindi pagtanggi, kundi coexistence. Nagpalakpakan ang lahat. Kinagabihan, tumawag ako kay Erden. Sa screen, nakita ko si Miguel. Aav, sain ba inauu? Itay, kamusta po? Mas malinaw na ang kanyang bigkas. Anak, sa Disyembre, umuwi kayo ng Mongolia. Ipapakita ko sa inyo ang tunay na Mongolia. Habang nakatingin sa kalangitan ng Ulaan Baatar, hindi na ako nakakaramdam ng galit sa mga karatulang Filipino. Sa halip, nakikita ko na ito bilang simbolo ng isang magandang pagsasama. Ako si Bat Erdene, 54 na taong gulang, isang diplomat, chairman ng Mongolia-Philippines Cultural Exchange Committee, at isang mapagmataas na biyenan ng isang Pilipino. Hindi na ako natatakot sa pagbabago dahil itinuro sa akin ng aking anak at ng aking bagong pamilyang Pilipino kung paano tumingin sa mundo ng may bukas na puso.